Pare, nag-warm up na ako. Atat na ako mag-swimming. Bibihis na lang ako. Bihis na lang? Oo. Ano, Dick? Sa game? Oo, malamig yan. Pero ang gusto ko yung malamig pero mainit. Malamig pero mainit? May meron bang gano'n? May ganun ba? May ganun ba? Actually, meron ako alam na ganun. Ito ba gusto mo yung umuusok sa sobrang lamig? Pero, mainit. Nakakabaso! Nakakabaso? Pero malamig! Ay, gano'n! Yun mismo! Ganyan na! Naintindihan kita doon, Brad! Oo, tama! Tama, okay yun. Ewan ko sa inyo, ang labo nyo. Sumasakit ulo ko sa inyo. Naku naman! Sino nga bang makakapigil kung ganito kasarap at kalamig ang ice cream sa mainit na panahon? Pero ang isa pang di ko mapigilang itanong, may ice cream daw na nakakapaso ang lamig? Pwede ba yun? Katropang Nomer, ipakita mo nga. Dito sa The Ice Creamist, enjoy na enjoy ang mga customers sa kanilang kakaibang ice cream experience. Ang kanilang mga bibig at ilong, literal na umuusok. O ha? Dalawang klase ang desserts namin. We have yung ice cream, tsaka meron kaming dragon spread. Yung dragon spread, yun yung bite-sized snack na pag kinain mo, yung smoke lalabas sa ilong mo tsaka sa mouth mo. Ang kanilang secret ingredient, liquid nitrogen. Ito ay nitrogen gas in its liquid form. So it's odorless and inert and non-toxic. So makikita mo siya, this is really... Sir, gano'n po kalamig? Gano'n kalamig? This is negative 321. Okay, Nomer, pakisuot na itong mask. Protection mo for liquid nitrogen splashes. Pero kung ganun kalamig ang liquid nitrogen, bakit kaya ito kumukulo at umuusok? Dahil nga sa mababang boiling temperature ng liquid nitrogen, kapag nagkaroon lang ng mga particulates sa surroundings at napatama dun sa container na may liquid nitrogen, ito ay bigla-biglang na umuusok at yung kalimitan ay nagkakaroon ng boiling dun sa surface ng liquid nitrogen. Safe naman daw na ihalo sa pagkain ng liquid nitrogen. Pero sa sobrang lamig nito, kailangan siyempreng mag-ingat. So ngayon, gagawa tayo ng ice cream gamit ang liquid nitrogen. Depende sa flavor ng ice cream, ihalo ang ingredients sa gatas. Pagkatapos, ibubuhos na ang pinakamahalagang ingredient, ang liquid nitrogen. Voila! Ang liquid mix, tumigas na! Ang galing, di ba? Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating ice cream adventure. May nabalitaan akong ice cream na ginagawa sa pamamagitan ng frying. Ang ice cream dito, tulad ng ibang ice cream, iba-ibang flavor at may samot-saring toppings. Pero ang ice cream daw dito, piniprito. Ayun o, hindi natunaw kundi nabuo agad ang mixture. Ice cream na. Kapag binuhos ang liquid form na may premix natin, mabubuo ang ating fried ice cream kasi nga malamig ang ating frying pan. Ang stainless steel type nitong ating machine kasi nga meron siyang freon which is tumutulong para sa paglamig ng ating makina. Freon! Ito rin ang chemical na pampalamig sa ating mga refrigerator at aircon. Ang fried ice cream machine ay maihahalin tulad sa isang refrigerator kung saan sa isang side nito ay may mga dumadaloy na freon. Hinihigop nito ang excess heat na galing sa surrounding metal na sa case ng fried ice cream machine ay ito yung ibabaw na stainless steel. Pwede rin palang gumawa ng ice cream sa pamamagitan ng pagpiprito. Amazing, no?